sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kumusta sa lahat po ng mga nakikinig ngayon sa aking kwento? Ako si Lia, nakatira ngayon dito sa Mekawayan, Bulacan. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung paano sisimulan ang pagkukwento ng buhay ko nang hindi naiiyak. Siguro dahil sa dami ng mga nangyari, parang pelikula na hindi ko gustong ulitin pero kailangan kong harapin. Magsisimula tayo sa simula. Bata pa lamang ako, alam ko na ang pakiramdam ng kulang. Iwalay ang mga magulang ko at parang isang iglap lang ay nawala ang pangarap ko ng isang buong pamilya. Pareho silang bumuo ng sariling buhay, sariling pamilya at ako ay naiwan ako sa gitna. Pero salamat sa Diyos, meron akong lola. Si Lola ang naging nanay, tatay at sandigan ko. Siyang nagpalaki sa akin sa probinsya, sa kanya ko natutunan na ang pagmamahal ay hindi lamang sa salita kundi sa pagtsatsaga. Pero kahit gaano pa ako kamahal ni Lola, hindi ko maikakaila na lumaki akong halos mag-isa lamang. Sa gabi kapag madilim na at tulog na si Lola ay doon ko nararamdaman yung bigat. Yung tanong na bakit ako iniwan ng mga magulang ko? Bakit kailangan kong lumaking ganito? Dahil doon ay naging matatag ako. Pinilit kong maging independent. Alam ko kasi na walang sasalo sa akin kundi ang sarili ko lamang. Nakapagtapos ako ng kolehiyo, salamat sa awa ng Diyos, kahit na ang suportang natatanggap ko ay parang patak-patak lamang. Hindi buo, laging may kulang. Pero tiniis ko po ang lahat. Sabi ko sa sarili ko, Lia, kailangan mong kayanin. Para sa kinabukasan mo. Para kay Lola. Samantala, habang bumubuo ako ng sarili kong pangarap, pumasok sa buhay ko ang isang lalaki. Akala ko siya na ang sagot sa lahat ng lungkot ko. Tumagal kami ng 7 taon. Isipin mo yon, Papa Dudut. Halos isang dekada ng kabataan ko ay ibinigay ko sa kanya ng buong buo. Pero alam mo ba ang pinakamasakit? Sa loob ng 7 taon na yon ay pakiramdam ko ay hindi ako nagkaroon ng boyfriend. Nagkaroon ako ng anak na kailangang alagaan at pasanin. Ako ang naging lalaki sa relasyon namin. At hindi po yun biro dahil nakakaubos pala talaga. May mga pagkakataon, nalalabas kami pero bago pa man kami magkita, alam ko na ang ending. Magtitinginan kami sa menu tapos ay makikita ko na sa mukha niya yung kaba. Alam ko na ang kasunod. Lia, kulang ang budget ko. O kaya naman nakalimutan ko ang wallet ko. Noong una ay okay lang. Sabi ko sige, ako na muna. Pero yung ako na muna ay naging ako na lang lagi. Umabot sa punto na pati ang pambili niya ng load, pambayad sa motor o kahit simpleng pangkain niya sa araw-araw ay sa akin pagaling. Papa Dudut, tanda ko pa noong isang anibersaryo namin. Gusto ko lang namang maranasan na i-date ako kahit sa simpleng kainan lamang basta siya ang magbabayad. Pero wala pagdating ng bill ako pa rin ang naglalabas ng pera. Pag uwi ko sa bahay, doon umiiyak ako habang nakatingin ako sa wallet ko. Hindi dahil sa pera kundi dahil sa pagod. Pagod na ang puso ko na laging ako na lamang ang sumasalo sa lahat.
Bukod po sa pera ay napakahirap din ang sitwasyon namin dahil mas matanda siya sa akin. Akala ko dahil mas matanda siya, siya ang gagabay sa akin. Pero baliktad, ako ang nag-iisip para sa aming dalawa. Ako po ang nagpaplano para sa future na parang ako lang naman ang may gusto. Tapos dagdag pa yung usapin ng relihiyon. Iglesia siya at sobrang higpit ng pamilya niya. Alam ko sa loob-loob ko na kahit na anong kayod ko na mag-work kami, may pader na nakaharang sa amin na hindi ko matitibag. Doon ko naramdaman yung tinatawag nilang silent burnout sa relasyon. Yung tipong magkasama kayo pero ang bigat-bigat ng pakiramdam mo. Yung wala ng kilig, puro na lamang obligasyon. Napapagod akong maging provider, napagod na akong maging tanging pundasyon ng isang relasyong matagal na palang gumuho pero pilit ko lang itinatawid. Isang araw, Papa Dudut, ay tumingin ako sa salamin at hindi ko na nakilala ang sarili ko. Sabi ko, Lia, ang bata mo pa para maging ganito kapagod ang itsura. Bakit ba parang pasan mo ang mundo? Doon ko na na-realize na hindi pag-ibig ang nararamdaman ko kundi ang awa. At ang awa hindi sapat na dahilan para manatili ka. Noong tinapos namin ang 7 taon ay wala akong naramdaman na pagsisisi. Ang naramdaman ko lamang ay isang malalim na buntong hininga. Ay, sa wakas na ibaba ko na ang pasanin ko. Sa wakas ay makakahinga na ako. Pero hindi ko alam, yung bakanting espasyo na iniwan ng 7 taon na yon, yun pala ang magtutulak sa akin na maging marupok pagdating sa pag-ibig. Kasi gutom na gutom ang puso ko sa atensyon at pag-aaruga na hindi ko nakuha sa loob ng napakahabang panahon. Papa Dudut, ilang buwan pa ang lumipas mula nang graduate ako. Nakahanap ako ng trabaho, akala ko ay ito na ang panibagong simula. Sabi ko sa sarili ko, Lia, focus ka na muna sa career. Ayusin mo ang buhay mo. May kasabihan nga sila sa opisina, mahalin ang trabaho, wag ang katrabaho. Madaling pakinggan, hindi ba? Pero sa totoo lang, ang hirap palang panindigan kapag ang puso mo ay gutom na gutom sa pag-aaruga. Doon ko nakilala si John. 33 years old siya. Isang lalaking may dating. Mukhang kagalang-galang at kuya-kuyahan ang turing ko noong una. Sa simula ay wala lang talagang mali siya. Nag-aasaran kami sa pantry, nagbibiruan tungkol sa mga report at madalas niya akong nililibre ng kape o merienda tuwing break time. Para kaming magkapatid. Alam ko namang simulat sa pool na may ka-live-in siya. 12 years na sila. Halos isang dekada at kalahati at hindi ko binalak na pumasok sa eksena nila. Sumpaman, wala akong balak mang-agaw. Pero darating pala talaga yung gabi na susubukin ang lahat ng prinsipyo mo. Nagkayayaan kaming uminom kasama ang ilang katrabaho pero sa huli kami na lamang ang naiwan. Siguro'y dala na rin ang pagod sa trabaho at yung mga personal na dinadala ko na hindi ko na maikwento pa sa iba. Naparami ang nainom namin. Pareho kaming lasing, tumingin ako sa kanya, hindi na niya kayang mag-drive. Natakot ako. Sabi ko, John, dito ka na muna. Huwag ka nang umuwi ng ganyan ang kalagayan, baka maaksidente ka pa. Pinatigil ko siya sa kwarto ko. Doon siya sa kama at ako naman dahil alam kong kailangan ng distansya, doon ako natulog sa duyan sa labas. Pero ang gabi ay tila nakikipagsabwatan sa pagkakamali. Lasing na lasing ako noon. Yung tipong umiikot ang kisame. Sobrang init ng pakiramdam ko. At sa kagustuhang magising ang diwa ko ay nagbuhos ako ng tubig sa katawan. Natulog akong basang-basa ang suot na damit, walang pakialam kung magkasakit man o kung ano. Nakatulog ako ng mahimbing sa duyan hanggang sa naramdaman ko na lamang na may humahaplos sa likod ko. Si John, sabi niya. Lia, bakit ka nandito? Basang-basa ka. Baka mapulmonya ka niyan. Binuhat niya ako at doon ko naramdaman ang init ng bisig niya, Papa Dudut. Isang bagay na 7 taon kong hindi naramdaman ng totoo.
Binuhat niya ako na punta sa loob sa kwarto at inhiga niya ako sa kama. Sabi niya, Leah, palitan natin ang damit mo. Pilit kong idinilat ang mga mata ko, pero lulutang-lutang ang isipan ko. Hindi na dyan, okay lang ako. Matutulog na ako. Pero mapilit siya. Wala na akong lakas para lumaban o kahit itulak ang mga kamay niya. Binihisan niya ako sa mga sandaling yun ay parang tumigil ang mundo ko. Yung katahimikan ng kwarto ay napuno ng tensyon na hindi ko na maipaliwanag. Nang mahiga na kami, doon biglang bumuhos ang lahat, Papa Dudut. Naalala ko ang ex ko. Naalala ko yung 7 taon na naging lalaki ako sa relasyon. Yung 7 taon na ako ang laging nagbibigay pero laging kulang ang nakukuha ko. Napahagulhol ako. Iyak ako ng iyak na galing sa kaibuturan ng puso ko. Iyak ng isang babaeng pagod ng maging matatag. Naramdaman ko ang kamay ni John na humahaplo sa likuran ko. Ang bait ng boses niya. Bakit ka umiiyak? Tahan na. Hinalikan niya ako. Nung una'y marahan lamang pero habang tumatagal ay lumalalim. Sinubukan ko siyang itulak, mahinang tulak yon. Wag John, ang lumalabas sa bibig ko. Pero ang totoo, ang puso ko ay nananabik sa init na yon. May nangyari po sa amin. Maikli lang, mabilis pero bawat segundo noon ay parang sumpa. Pagkatapos ay tumalikod ako at umiyak lalo. Doon pa lang ay ramdam ko na ang bigat. Ramdam ko na ang pagsisising dadalhin ko sa panghabang buhay. Kinabukasan ay hindi ko siya matignan ng diretsyo. Pagdilat ko ay nandun siya nakaupo sa gilid ng kama at balisa. Bakit mo ginawa yun, John? Tanong ko sa kanya. Kitang-kita ko ang kaba sa mga mata niya, yung takot na baka may makaalam sa ginawa namin. Sorry Leah, patawarin mo ako. Nadala lang ako. Paulit-ulit niyang sabi. Tumingin ako sa kisame at parang gumuho ang lahat ng pinaghirapan kong itayo na dignidad. May asawa ka dyan, may pamilya ka. Dapat hinayaan mo na lang ako matulog sa duyan. Kahit maginawa ko doon, mas okay na yun kesa sa ganito. Pero huli na, ang simpleng pagkakaibigan namin ay naging isang komplikadong kasalanan. At ang akala ko ay isang gabi lang ang pagkakamali, doon pa lang pala magsisimula ang mas mahabang kalbaryo ng puso ko. Pagkatapos ng gabing yon, Papa Dudut, akala ko ay magiging estranghero na kami sa isa't isa. Akala ko ay iiwasan namin ang anino ng isa't isa sa opisina para makalimot. Pero mali ako. Doon pa lang pala talaga magsisimula ang malupit na laro ng tadhana. Naging makulit si John at hindi siya pumayag na basta na lamang kaming bumalik sa dati. Araw-araw, nag-aabang siya sa labas ng building at pinipilit niya akong ihatid at sunduin. Nung una'y matigas ako. John, tigilan mo na ito. Nakakaya sa mga katrabaho natin, lalo na sa asawa mo. Sabi ko sa kanya habang pilit kong binibilisan ang paglalakad. Pero ang hirap, Papa Dudut. Ang hirap labanan ng taong pinaparamdam sa iyo na mahalaga ka. Lalo na't galing ka sa 7 taon na ikaw ang laging nag-aalaga pero hindi inaalagaan. Naging marupok ako. Isang beses sumama ako sa kanya, pagkatapos noon ay naging 2, naging 3 hanggang sa naging routine na namin. Nahulog ako ng tuluyan. Napamahal ako sa kanya kahit alam kong bawat segundo nakasama ko siya ay may ninanakawan akong ibang babae. Sa kanya ko po naranasan yung mga simpleng bagay na pinagkait sa akin ng mahabang panahon. Dinadala niya ako sa mga date sa malalayong lugar para walang makakilala sa amin. Pinagbubuksan niya ako ng pintuan at tinahawakan ang kamay ko habang naglalakad. At pinapakinggan ang bawat kwento ko. Bagay na hindi ko naranasan sa ex ko. Mabait siya, sobra sweet siya na parang ako lang ang babae sa mundo niya. Pero ang bawat tawa namin, bawat I love you niya, laging may kasunod na kirot sa dibdib ko. Para ako nakatayo sa bangin na kahit na anong oras ay pwedeng gumuho.
Minsan habang kumakain kami sa isang restaurant ay biglang may nag-ring, yun ay phone niya. Nakikita ko ang pangalan sa screen ng asawa niya, biglang magbabago ang aura niya. Lalayo siya ng kaunti para sumagot. Oo, pauwi na ako, may tinatapos lang sa office. Sasabihin niya sa kabilang linya habang ako naman ay nakatingin lang sa pagkain ko. Biglang nawawala ng gana. Doon ko naramdaman yung totoong posisyon ko. Hamak na kabit lamang ako. Tagapuno ng pagkukulang, pansamantalang saya pero hinding-hindi ang priority. Isang gabi ay hindi ko na napigilan. Habang nasa kotse kami at magulo ang isipan ko. Hinarap ko siya. John, hanggang kailan tayo ganito? Mahal mo ba talaga ako o pampalipas oras mo lang ako? Tumigil siya sa pagmamaneho at tumingin sa akin. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Pero nakita ko rin ang katotohanang ayaw kong tanggapin. Umiyak siya. Lia, mahal kita. Alam mo yan, pero ang hirap. Sabi niya habang humahagulhol. Masakit makita ang lalaking mahal mo na umiiyak dahil sa sitwasyong pareho ninyong pinasok. Pero ang mas masakit ay yung katotohanan na kahit na anong iyak niya ay hindi siya para sa akin. Nagsimula na kaming magtalo ng mas madalas. Paulit-ulit kong sinasabi na mali ito na kailangan nating itigil pero sa tuwing yayakapin niya ako. At sasabihin sa iyo lamang ako masaya, natutunaw na naman ang lahat ng tapang ko. Naging addiction ko siya. Isang addiction na alam kong papatayin ako sa huli pero hindi ko mabitawan. Hanggang sa dumating ang gabing tinanong ko ang pinakamasakit na tanong sa lahat. Yung rating ng pagmamahal niya. Noong sinabi niyang 99% sa akin pero 100 sa asawa niya, doon ako nagising sa katotohanan na kahit na anong gawin ko, lagi akong talo. Kahit ibigay ko pa ang buong buhay ko ay may 1% hinding-hindi magiging akin dahil nakalaan yon sa babaeng legal na nagmamay-ari na sa kanya. Doon ko naintindihan na sa kwentong ito ako ang kontrabida sa buhay ng iba. At biktima ang sarili kong karupukan. Alam ko na noon na kailangan ko nang bumitaw bago pa ako tuluyang maubos. Hindi nagtagal pa padudot ay dumating ang araw na hindi ko na kaya. Yung pakiramdam na bawat tingin ko sa salamin ay hindi ko nakilala kung sino ang kaharap ko. Isang gabi matapos ang isang matinding iyakan papadudot. Nag-decide ako. Nagpasa ako ng resignation letter. Sabi ko sa sarili ko, Lia, kung hindi mo kayang putulin ang nararamdaman mo habang nandyan siya, ikaw ang lumayo, ikaw ang bumitaw. Pero akala ko ay kapag nag-resign na ako ay okay na pero hindi pala. Dahil meron pang tinatawag na render. 30 araw na kailangan ko pa rin pumasok. Kailangan ko pa rin makita ang mukha niya. At kailangan ko pa rin langhapin ang hangin sa opisinang naging saksi sa lahat ng pagkakamali namin. Bawat araw sa loob ng opisina ay parang torture. Kapag nagkakasalubong kami sa hallway, iiwas ako ng tingin pero ramdam ko ang titig niya. Yung mga titig na parang nagmamakaawa, parang nagtatanong kung bakit kailangang matapos ang lahat. Minsan mag-iiwan siya ng kape sa table ko na may maliit na note. Kain ka na, sorry sa lahat. Gusto kong punitin, gusto kong itapon. Pero ang ginagawa ko ay tinititigan ko lamang hanggang sa lumamig habang ang mga luha ko ay dahan-dahang pumapatak sa mesa. At ang mga gabi, yon ang pinakamahirap. Pag-uwi ko sa kwartong yon kung saan ay nagsimula ang lahat ay parang naririnig ko pa rin ang boses niya. Doon ko na naging kaibigan ng alak. Hindi ako pala inom pero sa mga oras na yon ang alak lamang ang tanging nakakapagpatulog sa akin. Gusto kong lunurin ang isipan ko para hindi ko maalala yung 100% na ibinigay niya sa asawa niya habang ako naman ay naiwang nakatunganga sa 99%. Minsan madaling araw na titingin ako sa cellphone ko. May mga missed calls mula sa kanya. May mga text na miss na kita Lia, hirap na ako. Gusto kong sumagot, gusto kong sabihin hirap na rin ako dyan. Gusto kitang yakapin.
Pero pinigilan ko ang kamay ko. Ibabaong ko na lang ang mukha ko sa unan at doon ako maglulupasay sa iyak hanggang sa makatulog ako sa pagod. Wala na akong maayos na kain, Papa Dudut. Yung mga paborito kong pagkain ay parang lasang karton na lamang sa bibig ko. Ang laki na ng ipinayat ko. Ang itim na ng paligid ng mga mata ko. Ang mga katrabaho ko ay nagtatanong kung okay lang ba ako. Ngingiti lamang ako ng pilit at sasabihin kong stress lamang ako sa turnover, pero sa loob-loob ko ay mamamatay na ako sa sakit. Ilang araw na lamang at matatapos ng render ko at binibilang ko na ang bawat oras, bawat minuto para kong bilanggo na naghihintay ng laya. Pero kasabay noon ay natatakot din po ako. Natatakot ako na kapag tuluyan na akong lumuwas at lumayo ay baka hindi ko kayanin ang sobrang pangungulila. Pero kailangan kong itama ang buhay ko. Huling hirit na lamang ito ng sakit. Huling buwan na lamang na makikita ko siya. Pagkatapos nito ay luluwas ako sa Maynila at kahit saan na malayo rito. Iiwan ko ang trabahong ito at iiwan ko ang mga alaala ng 7 taon. At higit sa lahat ay iiwan ko si John sa pamilyang pinili niyang panatilihin. Masakit, Papa Dudut. Sobrang sakit na parang pinipiga ang puso ko. Bawat segundong lumilipas, pero eto na ang simula ng paghilom. Kahit gumagapang ako sa hirap ngayon, alam ko na balang araw, makakahinga rin ako ng maluwag. Makakatingin din ako sa salamin at masasabing salamat, Lia, dahil pinili mo ang sarili mo. Samantala ay dumating din sa wakas ang huling araw ng render ko. Isang maulap na hapon yon, bitbit ang isang box ng aking mga gamit. Huling beses akong tumingin sa office desk ko, malinis na ito at wala na ang mga sticky notes, wala na ang baso ng kape at wala na rin ang bakas ng babaeng minsan ay nangarap at nagkamali sa sulok na ito. Naglakad ako palabas at sa parking lot ay nakita ko siya nakasandal si John sa kotse niya. Namumugto ang mga mata at tila hinihintay ang huling sulyap ko. Hindi niya ako nilapitan, siguro'y nararamdaman niya ang pader na itinayo ko sa pagitan naming dalawa. Itong mga huling linggo. Tumango lamang ako isang pagkilala sa kung ano ang meron tayo at isang paalam sa kung anong hindi kailanman magiging sa atin. Pagsakay ko sa bus pa Maynila ay sinandal ko ang ulo ko sa bintana. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo sa probinsyang kinalakhan ko. Nakita ko ang refleksyon ko sa salamin, payat na rin ako, may bakas pa rin ng puyat. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan ay nakahinga ako ng malalim. Yung hingal na hindi galing sa pagod, kundi galing sa paglaya. Naalala ko si Lola, naalala ko ang batang Lia na mag-isang lumalaban sa buhay. Sabi ko sa sarili ko, Lia, nakatapos ka na ng kolehiyo ng mag-isa. Nakayanan mong bitbitin ng 7 taon na ikaw lang ang umaako. Kayang-kaya mo ring lampasan ng 1% ito. Hindi ko po sasabihing bukas ay okay na ako. Alam kong may mga gabi pa rin darating na maiisip ko siya na baka mapapaiyak pa rin ako kapag narinig ko ang paborito naming kanta. O kapag nalungkot ako sa bagong lugar na pupuntahan ko. Ang paghilom ay hindi naman parang switch ng ilaw na isang pindot lamang ay maliwanag na kaagad. Pero ang mahalaga ay hindi na ako nakatali. Hindi na ako ang 99%. Habang binabaybay ng bus ang highway, kinuha ko ang cellphone ko, binura ko ang number niya, in-unfriend ko ang lahat ng pwedeng mag-uugnay sa akin sa nakaraang ito. Hindi dahil po sa galit kundi dahil sa pagmamahal sa sarili ko. Iiwan ko ang alak sa probinsya. Iiwan ko ang mga luha sa una ng lumang kwarto ko. Pagbaba ko sa terminal ay sinalubong ako ng ingay at gulo ng syudad. Maraming tao, maraming sasakyan at higit sa lahat ay maraming bagong simula. Umigpit ang hawak ko sa bag ko. Sa bawat hakbang ko palayo sa bus ay naramdaman ko ang bigat ng unti-unting nababawasan na. Hindi na ako ang Lia na sumasalo lang. Hindi na akong Lia na naghihintay ng tira-tirang oras.
Ako na si Nia, ang anak na naging matatag, ang apo na pinatibay ng panahon at ang babaeng natutong tumayo matapos ang isang masakit na pagkakadapa. Maliit na hakbang pero pasulong. At sa pagkakataong ito ay sisiguraduhin kong sa bawat desisyong gagawin ko, ako naman ang magiging 100%. At yun na nga papadudot, makalipas ang halos 1 taon ay tuluyan din akong nakabangon. May mas maganda akong trabaho ngayon at may sarili na rin po akong pamilya. Yes, makalipas ang ilang taon, natagpuan ko rin ang lalaking magbibigay ng 100% ng pagmamahal niya sa akin. Siya si Randolph at hindi ako nagkamali sa pagpili ko sa kanya. Dahil mahal na mahal niya ako at ang 2 anak namin. Papadudot, ang karanasan kong ito ay paalala na hindi ko kailangan ng ibang tao para mabuo ako. Minsan, kailangan nating maligaw sa maling daanan para mas lalo nating mapahalagahan ang tamang direksyon. Baon ko ang mga aral na ito kaya naging successful ang relasyon namin ni Randolph at nagkaroon ako ng isang masayang pamilya. Papadudot, hanggang dito na lamang po ang kwento. Muli, thank you in advance sakali man na mapili po ninyo ang kwento ko. Magandang araw po sa inyong lahat and God bless. Lubos na gumagalang, Lia. Lia, sa totoo lang ang kwento mo ay hindi lang tungkol sa sakit. Tungkol ito sa isang babaeng dumaan sa matinding pagsubok para lamang mahanap ang sarili niyang halaga. Maraming aral ang nakatago sa bawat luhang ibinuhos mo. Sa 7 taon mong relasyon ay natutunan mo na ang pagiging matatag at independent ay hindi nangangahulugang dapat ikaw na lamang ang bumubuhat ng lahat. Ang tunay na relasyon ay partnership. Kung ikaw ay laging gumagastos, nag-iisip at nagbibigay hanggang sa wala nang matira sa iyo, ay hindi mo na mahal ang tao, pinapasa mo na lamang siya. Natutunan mo na ang pag-ibig na nakakaubos ay hindi pag-ibig kundi isang mabigat na obligasyon lamang. Samantala ay naging marupok ka kay John dahil sa gutom ng puso mo. Dahil sa tagal mong hindi nakaramdam ng pag-aalaga, ang simpleng pagbibihis niya sa iyo at paghaplo sa likuran mo ay nagmukhang malalim na pagmamahal. Natutunan mo na delikado ang pusong uhaw dahil kahit lason o maling relasyon ay iinumin mo basta galing sa baso ng atensyon. Sa ngayon, alam mo na ang kaibahan ng taong nandyan lang para sa sariling pangangailangan sa taong nandyan para panindigan ka. Ang halaga mo ay hindi nakabase sa percentage. Ito ang pinakamasakit pero pinakamahalagang aral. Huwag kang makikipagkasundo sa 99%. Nung sinabi ni John na 100% ang asawa niya, ipinakita niya sa iyo na kahit na anong gawin mo ay hindi mo mapupunan ang puwang na hindi para sa iyo. Natutunan mo na hindi ka isang option o isang break time lamang sa buhay ng iba. Deserve mo ang isang buong pagkatao. Hindi yung tira-tirang oras o nakaw lamang na sandali. Lia, naging kabit ka man sa mata ng sitwasyon pero hindi yon ang kabuuan ng pagkatao mo. Ang pagsisisi mo at ang desisyon mong mag-resign at lumayo ay patunay na mabuti kang tao na nagkamali lamang. Natutunan mo na ang bawat pagkakamali ay may dalang aral at ang pagpili na itama ang mali ay isang matapang na hakbang na hindi kayang gawin ng lahat. Sa huli, mula pagkabata, ikaw na ang kasama ng sarili mo, nakapagtapos ka, nagtrabaho at lumaban ng walang masyadong suporta. Natutunan mo na sa huli ang tanging tao na hindi ka iiwanan at dapat mong unahin ay ang iyong sarili. Ang pagluwas mo at ang pag-render mo ay simbolo ng pagbawi mo sa iyong kapangyarihan. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya.
Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.